Glory to God. Natin kakalimutan yung tatlong harvest na matagal nang napaabot sa atin. At yan ang glory harvest, soul harvest, at wealth harvest. At itong tatlong harvest na ito hindi pwedeng paghiwalayin. So dala-dala na natin ang glory sa ating buhay. At siya walang tigil na pumupuspos sa atin ng tuloy-tuloy nang tayo magliwanag sa anyo at wangis ng Panginoong Jesucristo. At ang soul harvest, ginagawa natin araw-araw, personal, corporate. Naman tayo pumunta, magitan ng brochure, television, radio, social network, evangelism, podcast. At ang pinakahalaga ngayon ay ang pagbibigay para mapagpatuloy natin ang walang humpay, ang pag-abot maraming buhay at kaluluwa. Kaya salamat sa inyo pong pagsunod. Salamat sa inyong pagkakaloob. Ang nagtatravel ay hindi lang po ako, hindi lang po ang Diyos na nangunguna, namamahala at sumasa atin, kundi pati po yung mga pambayad natin sa mga gastusin. Ang pinakamagastos sa mundong ito ay ang kaligtasan ng kaluluwa. It cost the life of the Son of God. So what is money? What is wealth? We have to do it and give it today, for the harvest is now. So God is good. Welcome to Taiwan. Just arrived around 7:10 p.m. on to Canada, Toronto. Ito yung mga ani, napakarami nagkalat, mga kaluluwa na nangangailangan ng kalayaan. We are forever blessed. Alam niyo, ngayon sa aeroplano kumakanta Spirit ko. That is the song of the Holy Spirit singing in my spirit. At ang pamagat niya ay God is with us. Praise God, God is good. Welcome to Canada. We live a destiny fulfilled, and we know even in fulfilled. So, by the grace of God, heal the glory of God. When alas, it did hard direct light. So what a joy to serve the Lord. So the Holy Spirit welcome us. God will do great things here in Canada. Great things. So great. These are the days of Apostle, where miracles take place. And these are the days of Apostle, Carmelia, we're living like Jesus is real. And these are the days of the harvest, the fields are white in the wood. And we are the sons of Apostle, all over, declaring the word of the Lord. Welcome to Toronto, Canada. Apostol Renato P. Carrillo, Prophetess Helena Carrillo, chosen family, and all our Samuel team. We are so much blessed that you are here. God is so good. Marami nagtatanong sa akin kung ano yung kagalakan ko sa paglilingkod sa Diyos. Una, ang Diyos na nawang humirang sa atin. Ikalawa, ito. Ito yung mga anak ng Diyos, yung mga hinirang. Yung kanilang mainit na pagmamahal ay nag-i-stir up sa atin the more to full bless the mandate and to win many souls this weekend. Minsan nakita ko yung isang fellowship, nag-anniversary sila. Malaki yung hall na ginamit nila, puno. At maraming chapters all over Canada ang nagpunta. At nung in-announce kung ilang taon na sila, 35 years. Sabi ko, Lord, kami, wala pang isang taon. Ito na kami. So paano pa kung makaka-10 years before the Lord return? Ay di mas marami tayong magagawa. And beside that, not in comparison, kundi yung quality ng faith, yung quality ng love sa Lord, yung quality ng dedication at obedience. And let me close with this final word. The gifts and the calling of God in our life are without repentance. In this world, we are like Jesus, we are soaring high, we are a blessing to Canada, to the nations of the world, and we are a carrier of God's glory. So we will enjoy our glory days, and the Holy Spirit is already here. His presence is already manifesting. Receive it now, and let us praise God, celebrate Christ everywhere. In Jesus' name, amen.
So welcome to Toronto, Canada. 12:05 dito ngayon ng gabi dahil late sila. At Tuesday pa lang ng gabi rito. Madaling araw sa atin Wednesday na ng 12:05 ng tanghali. So mabuti ang Diyos. 15 hours na travel, direct flight. Almost 5 hours na layover sa Taiwan. All in all ay naka 22 hours kami. So mabuti ang Diyos. Salamat sa mga panalangin, pagmamahal at pagpupulblas ng mandato. So hindi tayo sa ating tutuluyan. Kaya magandang bahay, Hudyo raw ang may-ari nito. Kaya ngayon nagluluto kami ng pagkain kasi tanghali sa atin Pero rito ay madaling araw na. At narinig nyo yung tugtog na yan, YouTube yan. Kumakanta si tatay, kita nyo yung YouTube buong mundo. Kaya lagi tayong mag-share. Yung ating podcast, powerful yan. Yung ating YouTube, yung ating live streaming, no? Yung ating Facebook page. Huwag nating payagan na mamiss natin opportunity na i-share ang Lord. Kaya kita nyo, Canada, narinig si tatay YouTube 24/7. God is so good. I will lift my hands to the King. His anthem of praise I sing. Heaven knows. All I am. Greetings from Toronto, Canada sa ating Apostolic Living Like Jesus Mission Travel. So ang oras po rito ngayon ay 1:15 ng hapon, araw po ng Friday. Ang Diyos po ay gumagawa ng mga dakilang bagay sa bansang ito. Tayo po ay nakapag-share sa mga iba't ibang lahi. Yung isa po ay taga-Iran, yung isa po ay taga-Adyan, yung isa po ay taga-Ukraine, at ang isa po ay taga-Mexico. Kaya napakaganda na hindi po nawawala sa puso natin ang pag-ibig sa Diyos at mga kaluluwa dahil yung po ang first and second commandment. Gusto po natin laging magalak ang langit at malungkot ang impyerno upang maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating paglilitas ng mga kaluluwa. Jesus said in Matthew 6:19-24, pag-impok tayo ng kayamanan sa langit at lahat ng iniwan niya sa atin sa lupa ay gamitin para sa kanyang karangalan. Huwag po tayong matakot na ito'y gawin sapagkat ang nag-aantay sa atin sa langit ay bilyong ulit ang higit na kagandahan kaysa iwan po natin sa lupa. Let us glorify God with our life by using the time wisely. Let us glorify God by using the resources na iwan niya sa ating mga kamay, full blast. He who wins souls is wise, and that is you, and you are a soul winner. To be like Jesus is to live a life of prayer. Pag ito'y sinamahan mo ng fasting, this is so powerful. It makes impossible things possible. It moves God to do quickly, answering the cry of our heart. God bless the Philippines, God bless Israel, and God bless GCIC Worldwide Ministries, Canada chapter, and all the chapters worldwide. We will finish the mandate, for in this world we are like Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Glory to God. Welcome to Cumberland, downtown Toronto, Canada. So, dito tayo ngayon. So, pupunta tayo dyan maya-maya. Mimit natin ating mga anak. Same time, magkakaroon tayo ng Thanksgiving kasi birthday ni Pastor TJ ngayon. Kaya si-celebrate natin. Kasi salamat sa Diyos sa buhay. So, dito, mainit. Summer, pero malamig yung hangin. Sabi nga nila, nung ala pa kami, masyadong mainit. Tumabot sila ng 38 and dumating kami. Umuulan, lumamig siya. Talagang magpapala tayo sa lahat. Akala mo siya pagong. Yan naman yung design niya, pero bato siya. May mga batang naglalaro. Dapat magpapakuha kami ng picture. Sabi ko, tatay, maraming bundok sa atin, pero nakita ko yung pagkakaiba niya, para siyang unique. Dahil ang korte niya, korting pagong. Kaya
Nandito nga po tayo ngayon sa lugar na kung saan ito yung pinaka-city ng Toronto, Canada. Glory to God. Kaya pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pagsama sa lugar na ito sa pamagitan ng inyong mga prayers and inyong pagkakaloob. God bless you. So it looks like apricot, but this is purple potato. So this is our dinner tonight. This is salmon with purple potato and broccoli. And this is salad. Anay is ribeye. And this is hummus. Oh, this is purple potato. It looks like ube, you know? The one put in ginatan. God is so good. Yesterday, today, and forever, God is so good. No one is like our God. He's worthy of our praise. Ito yung unang araw ng ating Holy Spirit invasion sa bansang ito, Canada. Huwag natin kakalimutan, to walk in the water is to walk in faith. At ang ibig sabihin nun ay paniwalaan natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo kahit mukhang siya ay imposible. Ano sinabi ni Peter na, Lord, kung ibig mo ay makakaparin ako sa iyo. Dahil ang Panginoon lumalakad sa tubig at sila Pedro ay nasa bangka. And the Lord said, come. At si Peter po yung makbang at lumakad po sa tubig. You see, faith make impossible things possible. At yun po sinasabi ng Panginoong malinaw in Mark 9:23. Faith make all things possible. Impossible things are made possible when we walk in faith, live in faith. Kaya napakahalaga na exercise natin araw-araw ang pananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kasama rito yung ating pagsunod sa larangan ng total surrender life, purity, holiness, righteousness, a life of prayer and fasting. Oh, this is so powerful. It moves God. And always remember, God always meet faith. At pag nagtagpo ang Diyos ng pananampalataya, signs, wonders, and miracles will happen. Ang ating generous, consistent giving, at ang ating kakalimutan mag-impok ng kayamanan sa langit at sa lupa, dahil namang araw at oras ay bababa ang Panginoong Jesucristo. Live ready, rapture ready. Be Jesus conscious, for His coming is imminent any moment. So come, Lord Jesus, come, whenever we go, reveal yourself through me, through us, for you are in us, for us, with us, and coming to take us home. Let us clap our hands. These are the days of Apostle, where miracles take place. And these are the days of Apostle Carillo, we're living like Jesus is real. And these are the days of the harvest, the fields are wide in the world, and we are the sons of Apostle all over, declaring the word of the Lord. Walang malayong bansa sa ibabaw ng lupa ang pinuntahan ng apostol na aksidente ang aking pagdating. Ang lahat ng ginagawa ng apostol ay merong divine reason. It is for a divine purpose. It is according to the plan of God. Ang pagdating ko po ay mahalaga. Pag dumating ang presidente, emperador at hari, they come and they go. Nag-iwan lang po sila ng picture. Pero ang iniwan ng apostol,
kaligtasan. Napakapalad ninyo. Maraming bansa ang dinaanan bago makarating ng bansang Canada. Hello! Kaya ipagpasalamat nyo ang Diyos. Ang kaligtasan niya'y dumating na sa inyo at sa bansang ito. Dahil naitayo na ang totoong church. Ang totoong nabubuhay. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Glory to God. Dati na po ako nanonood kay tatay po. Noong 2021 pa ako nag-start, nasa work noon. 1:30 a.m. na yun ko, umiiyak ng mabuti. Tapos after that, nanonood na lagi ako sa Facebook. Kami po ay nakarating po sa Jesus Our Shield. Nung mapunta po ang lingkod ng Diyos sa bansang Oman noong pong 1996 at doon nga po kami nakakilala at nakatanggap ng revival. Nagtuloy-tuloy po kami hanggang makarating po kami ng Canada. 2023 ay nakarating po si tatay noong December. From that time on ay patuloy na po kaming naglingkod sa Diyos. Ako po ay ginagamit ngayon bilang isang nag-MC sa kids at si husband ko po ay song leaders at ang mga anak ko po ay patuloy ding naglilingkod sa Diyos. Ang isa ay nagigitaras, ang isa ay siya yung sa projector and computer. Sama-sama kaming pamilya na patuloy na maglilingkod sa Diyos. Patuloy na nakakaranas kami ng biyaya ng Lord, ng mga karanasan na tunay na turo ng tamang tao, tamang ministeryo. Sa unang araw pa lang po ay naman-daman na namin ang dakilang ginawa ng Diyos. Lalo na sa tumayo po ang lingkod ng Diyos. Sa mandaman po namin ang kapal, wala kaparis na kaluwalhatian ng Diyos na ibinuhos niya. It's really a great experience to witness sa Tatay Carillo. When he started singing, I cried already. Daramdaman namin ang presensya ng Lord. Puspos kami. Sobrang biyaya ang tanggap namin. Blessing is a free gift from God. He will satisfy you to the fullest. Are you hearing me, church? You don't need to wake up early and sleep late and live in stress just to earn money. The Lord can satisfy you. Allow Him to build your life in His image and His likeness. Allow Him to make you like Him. He will satisfy you in every area of your life. Hallelujah! Na feel ko talaga yung Holy Spirit. Nabuksan yung isip ko. Nandun yung Holy Spirit na sabi niya, ito, hindi mo na kailangan mag-worry. Kasi blessed ka na. Napaka-anointed niya at pagka nag-preach siya talagang tagos sa puso, lalo-lalo na about unforgiving heart. I feel blessed sa turo po ng tatay. I can see Jesus Christ in Him. We will not succeed in life unless we abide in Jesus. Unless the Lord build the house, the labor of the one who built it is in vain. Unless the Lord build your life, your labor is in vain. When you shout your victory, the devil trembles because not only Satan is defeated by our praise, but the moment we shout and we declare the victory Christ has accomplished on the cross, we are reminding the devil that more than 2,000 years ago, Christ stripped him of his power. And now he is powerless. Tawagin sa katulad natin ng Ama nang dahil sa ating mga kasalanan nawala at yung lahat na nawala dahil naibalik na sa atin ang perpektong Diyos, ang Panginoon Jesucristo. Glory to God! Hindi lang yung perpektong buhay po natin maging ang kasaganaan, biyaya at pagpapala na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay ibabalik at naibalik na nga. Amen. Fully abundant at talagang revelation po ang bumalot po sa pamilya ko. At ito po ibibitbitin po namin. Another chapter po of po ng Calgary. Ang dami kong experience dito which is it's a miracle. Actually, nakakaramdam ako ng sakit sa likod and I feel like I'm okay now. It really feels good na magpatawad ka talaga completely. This one, hindi ko to maiganyan.
bigla na lang sumakit yung suso ko. Nagkaroon din ng bukol yon. Itong aking tenga, ilang beses nang tiningnan ng doktor na my ear is perfect. Twice. Pero merong gumagalaw sa loob. After ng service, naramdaman ko yung healing ng Panginoon. All kinds of bondage that is not of God, I bind you, I rebuke you. Go! Out lives the children of God, and never to return. 23 taon na pong nagsasapit yung kamay niyo. Malaki po siya kanina, namamaga ngayon. Hindi na. Ikot niyo pa. Kumusta na po kayo? Palakpakan po natin ng Diyos. You see clearly now. Will you clap your hands to the Lord? If He will not use popper, she cannot breathe easily. But now, she don't have any popper, so she's breathing well. Clap your hands to the Lord, please. God bless you. So, nagalak po yung puso namin sa mga himala na pinaranas niya, mga may sakit na pinagaling niya. Binus po ng Diyos ang pinakamataas na kalwalhatian noong pangalawang araw. Lahat ng mga worker natin dito mula sa ating pastor ay lumapit sa harapan. Yes! Oh, in these last days, we are unstoppable. We will bring the wind of the Spirit everywhere. And the Lord will confirm us with signs, wonders, and miracles. And I declare no one will be sick. I cancel all the appointment of the devil against your life. I cancel all the plan of the devil against your life, your family, your ministry, your profession, your work, your business. And I declare and decree, Satan, you are under our feet. Jesus is our shield. We are triumphant and victorious forever. And I declare, as God's end-time apostle and prophet, we will rule and reign. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan, karangalan sa ating walagang pasasalamat sa Kanyang katakilaan, katapatan, at ang ibig na hindi kumukupa sa ating lahat. So, napakatagumpay ng ating pagdating dito sa bansang Canada. Napakaraming dumalo, hindi lamang ang mga taga Toronto, hindi lamang ang mga taga Calgary, hindi lamang ang mga taga Alberta, hindi lamang ang mga taga Vancouver, ang taga British Columbia. Maraming foreigner, mga Pilipino, Jew, at lahat ng ito'y naging matagumpay dahil sa inyong pong pagsunod. Thank you so much, Isaiah Worldwide Ministries, for your life na binigay sa Diyos. Panlalangin pag-aayuno, walang sawang pagbibigay. At sa lahat na nag-ayuno mula isang araw at mga 40 araw, wala kayong kagaya, wala kayong katulad. Ang timpala ng Diyos isimayin niyo. Maraming salamat sa Diyos na nawang hirangin ako, aking sambayanan, at daling kayo sa Panginoon, tulong maging kagaya niya. At dahil sa inyo, sa inyong pagsunod, tuloy-tuloy na pagsunod at pag-ibig sa Kanya, at pagpipinas ng Living Light Jesus, Apostolic Revival, para sa church sa buong mundo, sa harvest ng napakaraming kaluluwa, ang lahat ito'y naging napakatagumpay. Dahil sa inyong ginawa, God is not unjust to forget what you have done for Him. Your labor of love is not in vain. God may pay you and reward you. I-favor you, Lord. Yung water baptism natin dito sa Toronto, Canada chapter, nangyarit na ganap dito sa St. George Mansion sa mansion ng boss ko. Praise God, super blessed po ako. Kung nakita ko yun na hindi ko sina in-invite at nan pumunta doon. Super blessed yung mother ng amo ko at saka yung amo ko at saka yung daughter niya. Napaka-blessed, sabi niya, the Holy Spirit is here in our house. Praise God. Tumapak pa lang po ako dito. Dama ko na po yung presence ng Lord. Very sweet. Hindi ko po mapaliwanag. Umpisa pa lang po nung pag-awit pa lang po namin ng praise and worship. Ibang-iba na po yun yung aking naranasan. The Holy Spirit come down from heaven.
and rest upon him. That is what will happen to you. In this Jordan River water baptism experience, the Holy Spirit will come to you. You will hear His voice. I've learned a lot from His teachings. Mas lalo po nataas ang pag-ibig natin sa Lord. Ako po'y talagang blessed na blessed. In the baptism, I experience Holy Spirit. Kakaiba ang Holy Ghost baptism or the Holy Spirit baptism. First time po na makaranas ko ng water baptism at mataas na po ang aking naranasan yung glory. Pag lublub ko po sa tubig, pag angat ko po imbes na lamig ang madama ko yung presence pa rin po ng Lord nakabalot po sa akin. Yung heat galing sa Holy Spirit. Parang tinangat po ako ng Lord na parang ang gaan-gaan ko po. Tapos nanginig po ang buo kong katawan na parang nakuryente po ako na hindi ko po maintindihan ko ano man ang naramdaman ko at niyakap po ako ng Panginoon. Na-release po ako sa lahat ng aking mga piniisip na hindi tama at nilagyan ako ng Lord ng puso, spirito na makasagot sa Kanya. I felt more love and I'm praising the Lord and I am blessed, fully blessed. Blessed na blessed po ako sa araw na to. Ito po yung experience ko na hindi ko po makakalimutan. Great is His faithfulness. God is so good. So, napakadakila ng ginagawa niya rito sa Ontario. Walang kagaya, walang kaparis. Kamangha-mangha. Kaya, inadala niya tayo sa bansang Canada para pagpalain ang Visay Shield. Jesus is our shield, worldwide ministries all over Canada. Amen. Yeah! Churches, abutin kang unbeliever at i-bless ang salvation ng mga Jew. We love you, Nana! Everybody say, So ngayon ay patungo tayo ng Brooklyn, New York. So dadaan tayo ng Niagara Falls at mabalik din tayo mamaya para mag-taping at i-bless ang buong New York. So salamat sa inyo pong pagmamahal, pag-ibig at walang sawang pagbibigay. Live ready, rapture ready, will bless the mandate, finish it, and win many souls as you can. For the Lord Jesus Christ is coming any moment. So, dito tayo ngayon sa Niagara Falls State Park, Buffalo, New York. So last year nagpunta tayo ron sa Niagara Falls, kaya lang Canada side yun eh. Ito naman Buffalo, New York side. So pagkakaiba nila, ito, maraming puno, maraming tao, at saka yung view. No, kasi doon, ayun, back ito front. So alam nyo, ito, squirrel yan. Pero yung revelation yan, they are free. Untouchable sila kasi they're protected by law. So yan tayo As a Christian, we are untouchable because we are protected by law, the law of God. And no one can touch us. So a guy like squirrel. Ayan, abot kamay na natin yung mighty rushing water. Ayan yung Niagara Falls. Praise God. Ayan, narinig nyo na yung mighty rushing flow ng water. So, ganyan ang mangyayari sa mighty visitation ng God the Holy Spirit in this last great move of God. And it is called the greatest Holy Spirit invasion. 8 times stronger than what happened on the day of Pentecost. Kaya maraming tao nagpupunta rito just
to see the poles, the water keep flowing. Pero wala silang understanding sa sinasabi ko. Kaya ang gawin natin ay i-update natin sila. Let them see the Lord in us. Let us do His works. Let us live a life of prayer and fasting and continually finance the end time harvest of souls. Lord, come. Let us experience the pulse of the Holy Spirit that keep flowing and flowing to us till we overflow and water the world with your very life, Lord, and for her to be saved and all the sick be healed, the works of the devil in their life be destroyed, and your name be exalted, be glorified. In the book of Acts, chapter 2:1-4, ang dumalaw ay mighty rushing wind. Isa symbol or emblems ng God the Holy Spirit. At ito namang rushing mighty water na ito is also a symbol of God the Holy Spirit. Kaya ito, kitang-kita natin. The water is flowing, roaring. Wala itong tigil. Tuloy-tuloy ito. Yung kabila nito, Canada na, at yun ang pupunta natin mamaya. At makikita nyo, bagamat magkaiba yung kanyang location, pero yung flow ay almost the same. And again, ito mga biyong ito ay well known sa buong mundo. At yan ang gagawin ng God the Holy Spirit. I-well known niya ang kanyang bisita sa buong mundo para makilala ng buong mundo ang Panginoong Kristo at silang lahat ay mga ligtas. Kaya pag nakikita nyo itong mighty rushing water na ito, maalala ninyo that we are living in the greatest season of the greatest Holy Spirit invasion. Huwag natin kakalimutan yan. Pag ito'y lagi niyong nakita na ipalabas, narinig at napaabot uli ng tatay, ng nanay, ni John, ng bawat isa na sabik sa outpouring ng Holy Spirit, ay maalala ninyo na ito na ang panahon. And it will come to you any moment. At ang word na ginamit doon ay suddenly. Kaya mananti tayong prepare. Pakita tayo nananalangin, nag-aayuno, nasa kabanalan, always in the upper room. For suddenly, the greatest Holy Spirit invasion will come to us like a mighty rushing flow of this water. Keep flowing and flowing. Naalala ko na kayo nasa Cagayan Valley 1995, nakita kayo isang batis. Maraming sumasalok ng tubig doon. At nakita ko siya. And the Lord said to me, ganyan ang mangyayari in the last days. Walang tigil na bubuhos ang aking kaluwalhatian, aking presensya sa mga kukuha at gutom, at nais maranasan ng tamis na aking kaluwalhatian. So again, live ready, live prepared. How you do that? Be with Jesus always. Be always in the upper room. Be hungry for God. Believe His promises, expect His fulfillment, and live a life of obedience. And this glory, this water pulse without measure, will cover you and will satisfy you. In Jesus' name, receive it now. Receive it now. Receive it now. Amen and amen. So 2 a.m. Canada time. So ito na, maya-maya magbo-board na kami patungo ng Taipei. So napakabuti ng Diyos, napakadakila niya. Wala nga siyang pinagawa na hindi niya pinagtagumpay. Kaya patuloy tayong sumunod sa Diyos. Gusto natin maging matagumpay. Let me say that again. Wala siyang pinagawa na hindi niya pinagtagumpay, kaya patuloy tayong sumunod sa Kanya upang matamo natin ang tagumpay. Dahil sa paghanap natin ng Kanyang kalooban, 100% ang Diyos ay kasama natin.
And because He go with us, for He live in us, and He is with us, and He is for us. What you expect? For 100% victory. So we will enjoy our glory days. Thank you for giving your life to the Lord and giving your everything to the Lord. You are forever blessed. Win many souls as you can. Let us see the world that is in Christ, and Christ is the answer. Nating kakalimutan, we are living in the season of the greatest Holy Spirit invasion. Earnest prayer is a must. Let us ask the Lord every day to pour out His Spirit as He promised in Acts 2:17 and 18. So praise God. So Lord, thank you for invading us and possessing us. For in this world we are like you. Receive the Holy Ghost now. Be filled with the Holy Ghost. Receive it now. In Jesus' name. Amen.